Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ginugunita natin at ipinagdiriwang ang pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Si Maria dinala sa templo. Dahil nahihirapan magkaroon ng anak ang mga magulang ni Maria. Sino sila? Santa Ana at San Joaquin. Namanata sila na kapag sila ay magkaanak, dadalhin nila ang kanilang magiging anak sa templo upang ihandog sa Diyos bilang kanyang lingkod. Di ba ganon? Kapag nahihirapang magkaanak, saan pumupunta? Sa Obando. Tama si Kuya Romel, di ba? Pupunta sa Obando, di ba? Pupunta sa simbahan, namamanata. Meron pumupunta sa Quiapo. Kaya nga ang dami na pangalanang Nazareno. Meron akong kakilala na pangalanang Jude. Kasi namanata siya. Nahirapan siyang manganak at minsan siya'y nagdasal. Kanino? Kay San Judas, kay Saint Jude. Kasi patron siya ng hopeless cases. After 9 months ng kanyang pagnonobena, siya'y nagdalang tao. Pinangalanan niyang Jude. At ganun din, kahit si Maria, nang siya'y bata pa, nang siya'y isilang, dinala ng kanyang mga magulang sa templo, sapagkat yun ang naging panata ng kanyang mga magulang, na kapag sila ay magkaanak, siya'y dadalhin para ihandog sa Diyos bilang kanyang lingkod. Kaya naman, bilang pagtupad sa kanilang pangako, dinala si Maria sa templo. At noon ay 3 taong gulang. 3 years old pa lang ang mahal na ina. At yun ay para maging lingkod ng Diyos. Hanggang sa siya ay umabot sa 12 taong gulang. Ngunit, ang paglilingkod sa Diyos ni Maria ay hindi nagtapos sa templo. Ito yung magandang kwento. Hindi natapos sa templo, kundi nagpatuloy sa kanyang buong buhay.
hanggang sa siya ay pumayag na maging ina ng anak ng Diyos. Yung maglingkod noon sa Diyos, ibig sabihin maglilingkod sa templo. Pero ang mahal na ina, hindi lang sa simbahan, hindi lang sa templo naglingkod, kundi buong buhay. Sa pamamagitan ng pagiging ina ng anak ng Diyos. Ito ang klase ng pagdilingkod na ipinagdiriwang natin. Yung marunong sumunod sa Diyos. Isang lingkod na marunong sumunod sa Diyos na itinuturing na kapamilya ng Diyos. Ito yung tinutukoy ni Jesus sa ebanghelyong ating narinig ng kanyang sabihin, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Merong dalawang pinagkaiba ang pagiging lingkod at alipin. Dalawa. Una, ang lingkod ay sumusunod sa utos ng may malayang pagpapasya. Samantala, ang alipin sumusunod sa utos dahil walang magawa. Walang choice. Yun ang unang nilang pinagkaiba. No? Yung malayang pagpasya, yung free will, ay mula sa sariling kagustuhan. Samantala, ang walang magawa mula sa labag na kalooban. Yun ang kanilang pinagkaiba. Ang lingkod, merong choice. No? Kaya nga yung mga lingkod natin dito, choice nyo yan. Hello? Kung bakit kayo naglilingkod, kayo pumili. Kayo may kagustuhan, hindi kayo pinilit. Tama ba? Baka naman pinilit po kayo, no? May namimilit ba sa inyo? Wala. No? To si Kuya Ramel, no? Araw-araw, no? Naglilingkod. No? Choice mo yon. Maring panata mo yon, maring debosyon mo yon, pero choice mo yon. Pinili mo yan. Walang namilit sa'yo. Pero yung sumusunod sa utos dahil walang magawa, kahit labag sa loob, ang tawag doon, alipin. Di ba ang alipin? Gagawin mong lahat kasi ikaw ay alipin. Kaya nga, yung mga sumusunod sa utos, kahit may choice, pero dahil walang magawa, ang tawag sa kanila, alipin. May kilala ba kayong ganon? Marami. Katatapos lang nila. No? Katatapos lang nila mag-rally. No? Di ba? Pinili nyo yan eh. May choice ka ba? May choice. Pero dahil sumunod ka nang wala kang choice, ang tawag sa'yo, alipin. Alipin. Yan ang pinagkaiba ng isang lingkod at alipin. Ang lingkod, meron kang choice. Meron kang free will. Samantala, ang ikalawang pinagkaiba ng isang lingkod at alipin ay ang lingkod ay itinuturing bilang pinuno. Samantala, ang alipin itinuturing bilang alila. Parehas na nagsisilbi ang lingkod at alipin, ngunit magkaiba ng turing. Diba? Ang lingkod, gumagawa ng kusa, samantalang ang alipin, kumikilos ayon sa nag-utos. Ayon sa nag-utos. Diba sa panahon ngayon, yung mga pinuno, anong tingin nila sa sarili nila? Lingkod. Diba? Maglilingkod ako sa bayan. Maglilingkod ako sa tao. Maglilingkod ako sa Pilipino. Totoo? Pala na kayo. Binoto nyo yan eh. Binoto natin yan eh, di ba? Yun ang turing sa sarili, pinuno. Pero ginagawa nila ito ng kusa. Dapat kusa, may kusa.
Samantala, ang isang alipin kumikilos ayon sa nag-utos. Sa dalawang ito, sa pinagkaiba, alin kaya ang mahal na ina? Siya ba'y lingkod o siya'y alipin? Hello. O, mag-survey tayo, no? Nagturo na ako eh. Alin sa kayo dalawa ang mahal na ina? Sino nagsabing siya'y lingkod? Taas ang kamay. Siya'y lingkod. Okay, thank you. Sino nagsabing siya'y alipin? Taas ang kamay. Yan, siya'y alipin. Isa. No? Wala bang free will ang mahal na ina? Hindi ba niya yung choice? Wala ba siyang choice? Ang mahal na ina ba? Tinuring na pinuno? Ang mahal na ina ba? Tinuring bilang alila? Tandaan, ang sinabi ng mahal na ina, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Itinuring ni Maria ang sarili bilang alipin. Hindi dahil wala siyang choice. Hindi dahil sumusunod siya sa nag-utos nang wala siyang magawa. Hindi. Tinuring niya ang sarili niya bilang alipin kasi tinignan niya ang sarili bilang mababa kaysa sa Diyos. Siya'y nagpasya na sumunod sa Diyos ng kusang loob at ibinigay ang sarili. Hindi siya nagmalaki, kundi mas tingin sa sarili bilang alipin. Ilan sa kaya sa atin ang kayang tignan ng sarili bilang alipin? Hello? Malayo sa kung paano tignan ng tao ang sarili. Yung mahal na ina ang ganda, no? Bagamat yung katangian niya, katangian ng isang lingkod, ang trato niya at tingin at tawag sa sarili ay alipin. Sa atin, iba. No? Iba. Ayaw nating patawag na sarili bilang alipin. Ano, inuutusan mo ko? Ano, pinagsasabihan mo ko? Di ba ayaw natin yon? Kaya yung mga magulang dito, kapag napagsabihan, ang sama ng loob, di ba? Bakit? Kasi pakiramdam mo, inaalipin ka. Tama ba? Ang sinasabi sa atin, ang lingkod, merong free will. Ginagawa mo ng kusa ang isang bagay. Ibinibigay mo ang sarili, hindi labag sa kalooban. At sinusunod mo ang isang utos dahil ito ay iyong kagustuhan. Mamaya po, aalis po kami panandali ng ilang mga lingkod ng ating simbahan para magplano. Magkakaroon kami ng annual planning sapagkat magtatapos na ang kalendaryo ng simbahan at magsisimula na naman ang bagong kalendaryo. Kaya naman magpaplano na. Papasok na ang Adbyento, Simbang Gabi, Nobina, Piesta. Lahat yan, buong taon, ipaplano at ilalatag namin. At lagi kong sinasabi sa mga lingkod natin, kayo ang pumili niyan. Kaya nga kapag merong lingkod na nagpapaalam at gustong umalis, hindi ko pinipigilan. Kasi kusang loob mo dapat yan ibinibigay. Kapag merong tao na gustong maglingkod sa simbahan, tinatanggap ko. Kasi kusang loob mong kagustuhan yan. Ito yung maganda sa paglilingkod. Kusang loob at buong puso mo tong galing sa iyong sarili. Mga kapatid, ang pagsisilbi ay hindi pagpapabigat o pagpapahirap, kundi isang pagbibigay ng sarili na nagpapalaya at nakapagpapasya ng mabuti at tama. Amen? Amen.